Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. Okay, magandang gabi po sa lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong gabi po ay ating pagtutuunan ng pansin ang Greek etymology, syntax at saka grammar ng Ephesians 1:4 upang maintindihan po natin ng mabuti ang salita ng Diyos. Pero bago na yan lahat, nais ko pong ipanalangin ang bawat isa at sana ay the Lord will bless us tonight. Let us pray. Lord, thank you so much for tonight that you have given us another time to study your word, Panginoon, and we pray that you will continue to strengthen us with your word, that in this platform we can declare the purity of your word, and even, Lord, that we can reconcile the things, oh God, even if it is impossible, but I know time will come that it will come to us that we will unite in faith according to the purpose of the pastors and teachers, to uniting the faith. Lord, we pray na kahit sa mga
pagkukulang namin sa inyo, Panginoon. Sana maintindihan namin ang iyong salita, and we ask the Holy Spirit to guide us and to illumine our minds. And we pray for our brothers and sisters, our co-Filipino citizens around the Philippines, yung mga nasalanta, Panginoon. We pray that you will provide their needs at bigyan niyo po sila, Panginoon, ng blessing sa kanilang mga pangangailangan. Lord, we pray that you will also bless Russia and his family, and this platform, Lord, will glorify your name. And so, Father, we commit to you everything in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. All right, so let's talk about Ephesians chapter 1 verse 4. According to the scripture, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blemish before him in love. Now, meron lang po akong i-share sa inyo, mga kapatid, itong gift of Christ to the church, kasi as a believer, no, of Christ's body, naniniwala po ako sa salita ng Panginoon. In Ephesians 4:11, ang sabi po sa salita ng Diyos, and Jesus gave some to be apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Ang Greek word po ng teachers ay didaskalos. It means doctor, master, or teacher. So binigay po ng Panginoon ang pastors and teachers, mga doctor, scholars, mga master in language, at mga teachers. And I do believe na ako'y isang estudyante pa lamang po sa Greek, no? Though I finished 4 semesters of the Greek, 1, 2, 3, and 4, but I do not consider myself as doctor or master. Maybe teacher, but I am still a student and aiming to be a master and doctor of language study by the grace of God. So meron po tayong mga ginagawa ngayon to further my studies, especially napakamahal naman ng enrollment, mga books. So kailangan natin ng financial aid. So it depends upon God. So kung kanyang itutuloy. So dito ko nakita yung aking gift sa pagtuturo. So sana po ay maging blessing ang salita ng Panginoon. My purpose is not to introduce my group, but to introduce to you the purity of God's Word. Kung ano yung ating mababasa, kung ano yung ating makikita, yun ang ating pag-uusapan, at yun ang ating talagang dig deeper. When we talk about doctrine, mga kapatid, kailangan nating dig deeper. Of course, kung translation lang, pwede naman yon, pero kapag when we talk about doctrine, we have to dig deeper to the language. Kasi po yung ating mga translations, King James, iba pa dyan, NIV, are just translations coming from scholars. And then we can use that, we can understand that. But when we talk about deeper doctrine, especially yung mga hairline, mga kapatid, napakaliit, mga hairline, mga doctrines, Baptist between Baptist, Catholic between Catholic, may mga misunderstanding. So we need to dig deeper to the language. So kaya nga we go to Greek language, mga kapatid at mga kaibigan. So my presentation tonight will be based on research and based on my knowledge, and napakasimple naman lang, mga basic naman lang ito. Pwede ninyong i-research, pwede ninyong i-type dyan if you want to know the meaning of teacher. Is it true that didaskalos means doctor, master, or teacher? So you can type, you can Google it, and Google and ChatGPT will help you. Right? So ngayon, punta tayo, mga kapatid, sa unbendable Greek etymology, grammar, and syntax analysis. Now, when we talk about etymology, it talks about, mga kapatid, sa anong meaning nito? It means the study of the true meaning of words that come from Greek, mga kapatid. So kung makita ninyo, example, makita ninyo dyan sa inyong Bible church. So nung unang pagkintindi ko sa church, Baptist, yung building ng Baptist, pagpapasok ako doon, yun ang church. Pag lumabas ako sa church building, yun na yun. Yun yung akala ko, because yung nabasa ko church, akala ko building made of wood, cement. But it is not. It is ecclesia. Ekaleo means called out
ones or called out people of God. So meron talagang diferensya, no, kung marunong ka sa etymology. That is the meaning of etymology. Now, our focus sa etymology ngayon ay ang ating example, exelexato. Ito yung salita sa Ephesians, he chose. Isang word lang yan sa Greek, exelexato. Ano? He chose, God chose, mga kapatid at mga kaibigan. Ang meaning niyan, talaga, no, God chose or select, pick out from among. All right? Pick out from among. Now, meron akong mga illustration dito, mga kapatid at mga kaibigan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Ang pick out from among, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung may halimbawa. Siguro makikita nyo dyan, mga kapatid. Ano? Ito ang group of lemons. All right? So, I pick out from among. I choose. I select. So, hindi pwede, mga kapatid, na sabihin mo, sana pinili mo lahat. Sana sinelect mo lahat because it will bar down the true meaning of the words of the word exelexato. Kasi ang salita, pick out from among. So dapat may maiwan. Hindi pwedeng sabihin mo, sana pinili lahat ng Panginoon. It will break the Greek etymology because the word exelexato means to pick out from among. Alright? So, sana klaro yan mamaya, mga kapatid, no? Sana klaro yan, to pick out from among. So, mali kaagad yung mga nagsasabi dyan na pinili daw lahat ng Diyos. So, it will bend the Greek etymology. And you are a low bender. Low bender ka niyan, kapatid, no? So, bawal yan. Because, if we are going to study, no, itong etymology, meron akong nakita dito kanina eh. Pagpakita ko sa inyo ha. All right. Is it a violation to the Greek etymology when you say God must select every single individual without exemption? Yun yung question. So, ating itanong yan kay ChatGPT. Okay? Or sa Google, pwede nating itanong, sabi dito, is it a violation to Greek etymology when you say, God must select every single individual without exemption? So atin pong i-copy, and let's try to go to ChatGPT, mga kapatid, or ito. Ayan, copy-paste natin, and let's go. Is it a violation? Anong sagot? Alright? The phrase, God must elect every single individual is not a violation of Greek itself, but it may intention with Greek etymology of the word elect. The word elect comes from Latin electos, the past participle of elegere, meaning to choose out from elegere, to pick, choose. Mga kapatid at mga kaibigan, to choose out or pick out from a group. Ayan, mga kapatid at mga kaibigan. So, if you say God elects every individual without exemption, you're effectively saying God chooses everyone. So, it brings problem, mga kapatid, mga kaibigan, tension sa Greek. Okay, there is a tension. You are creating a tension when you say that one, mga kapatid at mga kaibigan, no? So, even in Greek scholars, they won't agree that you will say, God will choose every single individual. Kasi nga, mawawala yung election. Halimbawa, sino ba sa atin dito na kapag election, 4 yung tumakbong mayor, isusulat mo lahat doon sa balota, ang 4 na mayor. Ano bang klaseng desisyon yan? Pag sinabi mong eleksyon, magpili ka. Kung ilan ang kailangan, yun ang piliin mo, hindi lahat. So, hindi magiging eleksyon yan kung piliin mo lahat, 4, ilagay mo sa balota. Walang ganong botante. So, the word exelexato is picked out from among. Tandaan po natin yan, mga kapatid, para hindi po tayo magkaroon ng kamalian pagdating ng panahon. Alright?
So, ito yung sinabi ko kanina. Alright, let's go sa katos, eleksato, hekmas, and autu. So, yan sabi, no? So, madali lang naman magbasa ng Greek kung memorize mo yung letter. So, ito yung pinaka-basic na pinag-aralan namin noong una, way back 2004, 2005, ang tagal na po. So, ito po yung pinag-aralan namin, ang pagbasa muna, no? Katos, exelexato, hekmas, and autu. So, yun po ang pagbasa niyan, meaning, He chose us in Him before the foundation of the world. In Him lang, and autu. Now, He chose, meaning the main verb, exelexato, is in aorist indicative middle. Yan po ang ano sa verb, no? Kapag verb, pag nakita natin yung verb sa Greek, mga kapatid, ay doon natin malalaman talaga, yun yung pinaka-importante sa mga Greek students, yung verb, kasi action word yan eh. So doon mo makita ang tense, doon mo makita ang mood, doon mo makita ang voice. Ano yung aorist tense? Na meron akong ano dito, ito yung tense, mga kapatid. Ipakita ko sa inyo na lang para mandali. Ito yung tense, okay? Present, imperfect, aorist. So ito yung aorist. Ano ang aorist tense? Yan, palakihan natin. Aorist, a single completed action in the past. A single completed action in the past. Yun po ang ibig sabihin ng aorist, mga kapatid at mga kaibigan. In other words, it is a completed action in the past. Hindi mo masasabi na hindi pa pumili ang Diyos. Pipili na siya kapag naniwala ka. So, mali ka kaagad. You are bending the Greek grammar. Kasi pag sinabi mong grammar sa word, pag sinabi mong syntax, relationship of words. Pag sinabi mong grammar, nakafocus lang sa isang word, ano ang tense niya, ano ang mood niya, ano ang kanyang voice. So pag sinabi mong hindi pa pumili ang Diyos ay pumili nung ikaw ay naniniwala. So you are bending the Greek grammar because He chose is in aorist tense, meaning completed action na po yan. Tapos na, ganap na kung sa Tagalog pa. Ang indicative mode na naman, mga kapatid, pakita ko sa inyo ang mode, ilan bang mode, mga kapatid. So ito yung, nandito ba yung mode ko? Cases. Wala dito, no? Voices, ito. Cases, ito. So ang mode, apat ang mode eh. Let's go back. Okay. Apat ang mode. If I can remember, the indicative, subjunctive, optative, at saka imperative. Yan ang mode, apat. So pag sinabi mong indicative, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, sure, certain, totoo, true. Yun, mga kapatid, ang ibig sabihin ng indicative. Totoo yan, sure yan, certain yan na mangyayari. Yan po ang ibig sabihin ng indicative. Hindi po possibility. Alright? Indicative, ibig sabihin, totoo yan. Nangyari yan o mangyari yan. Yun ang indicative, mga kapatid at mga kaibigan. Ang middle voice, may tatlo yan, mga kapatid. Alright? We'll just go there para madali. Active, middle, and passive. Okay? Active, the subject does the action. Okay, the subject does the action. Ang middle, the subject does the action for themselves. Okay? Halimbawa, ito, mga kapatid, I pick the lemon for myself. Yan po ang middle. I pick the lemon for myself. Ano yan? Middle. So dyan, mga kapatid, makuha mo ka na kaagad yung purpose, yung motive ng Panginoon of choosing for Himself. Okay? Ang active, I choose a lemon for you
for something for others, that is active. Ang passive, I choose the lemon for the lemon, that is passive. Ibalik ko doon. So, andyan po mga kapatid ay middle. Alright? So, ayan o, middle voice. In other words, ganito mga kapatid sa Tagalog. I-ano natin na, parang tinamban kung sa Bisaya pa. O, parang step by step natin. Ang areas, ganap. Alright? Tapos na, completed. Ang indicative, tiyak. Ayan, indicative mode yan. Alright, ang middle voice, para sa kanyang sarili. In other words, ganap at tiyak na pinili ng Diyos para sa kanyang sarili. Yun ang pagka-translate dyan. Kung translator ka ng Bible, pwede mong usulat yan na ganap kasi aorist. Completed action. At tiyak, indicative, sure, na pinili ng Diyos para sa kanyang sarili. Middle voice, para sa kanyang sarili. Yan ang ibig sabihin ng He chose. Now, pag sinabi mo kapatid na pinili, halimbawa, ganito, children of wrath, no? Pag sinabi mo na pinili mga believers pala. Kasi sabi nila ang us dyan believers. Alright? Of course, no? Kasi po mga kapatid, ang background yan, si Apostle Paul nag-address siya sa mga believers talaga. Sabi ni Apostle Paul, ganito, ganyan, we have spiritual blessings, you are blessed by God. Past tense, you are blessed by God. Sabi na ni Apostle, one of the blessings, yung election, pinili tayo. Now, merong mga nagtuturo na ang pinili dyan, mga believers. Of course, pinili ang mga believers. Pero sa ibang concept nila, na ang Diyos nagpili sa mga believers na maging holy. In other words, from the believers, pumili ang Diyos upang magiging banal. Ibig sabihin, kung yan ang mangyari, may mga believers pala na pinili na hindi magiging banal. Because the etymology says, from among, dapat may maiwan. Hindi lahat. So kung sasabihin mo na ang election dyan sa believer, hindi sa unbeliever, so mali ka kaagad. Bakit? Ibig sabihin, mga believers, nagpili ang Diyos ng mga believers to be holy. Tapos ang etymology, from among, may maiwan. May piniling maging banal, may magiging hindi banal sa mga believers. Kung yan ang ating pag-intindi. So you are bending the Greek etymology. At parang ang theology mo, magiging may believer na pinili para magiging holy, may believer na maiwan na hindi magiging holy. Kasi sasabihin mo, believer yan eh. Yes, totoo na believer. Pero sabi ni Pablo, ang blessings pinili tayo not because, not among the believers. Pinili tayo from among them. Now look at chapter 2. May salitang among dyan mga kapatid. Kasi nga si Apostle Paul, sabi niya, mga believers, ito ang mga blessing. At sinabi niya sa chapter 2, kung titingnan natin ang chapter 2 mga kapatid, chapter 2 sa Ephesians. Ayan. Sabi niya sa verse 3, among whom also we all had our conversation in past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh, of the mind, were by nature children of God. So sinabi ni Apostle Paul sa chapter 2, sa chapter 1, sabi niya, mga believer, meron tayong mga blessings sa Panginoon, ganito, ganyan, ganyan. Pag abot sa chapter 2, sabi niya, and you hath he quickened, who were dead before you are dead. Tandaan nyo yan, you were dead in trespasses, in sins. At sabi niya sa verse 3, among whom, and that is, from children of wrath, ito mga kapatid, ayan, children of wrath. Children of wrath. Kasi ang word na excellent sa to, pick out from among them. Pick out from among them. Among whom? What? Among whom what? Children of wrath. So, you were picked out by God to be holy. Alright? So, titingnan natin yung mamaya ang in Him. Mamaya.
I-illustrate ko mamaya ang inhim. In other words, mga kapatid at mga kaibigan, kung sasabihin mo na believer lang ang pinili dyan, ibig sabihin may maiwan na believer na hindi magiging banal. And that theology is very wrong. Bakit ganon? Okay, because ang intindi mo, ang pinili dyan, mga believer. Okay? Mga believer lang ang pinili, hindi sa unbeliever. Ibig sabihin, nagpili ang Panginoon sa mga believer na maging banal from among the believers and then may maiwan na hindi magiging banal. Problema tayo dyan sa doctrine, mga kapatid at mga kaibigan. You are bending the Greek etymology. You are bending the Greek etymology and you are creating a wrong doctrine. Isipin nyo, sa mga among the believers, may magiging banal, may magiging hindi. No, the point of Jesus Christ na pinili tayo kay Kristo para tayo lahat magiging banal. Alright? Okay. So, yan ang kanyang kung isa-isahin mo talaga ganap at tiyak na pinili ng Diyos para sa kanyang sarili. Mga kapatid at mga kaibigan. Andyan ang aorist, ganap. Andyan ang indicative mood, tiyak. Andyan ang middle voice, for himself. For himself. God chose for himself. Diyan pa lang makikita mo na yung purpose ng Panginoon. For himself, for his good pleasure. Yan ang sabi. Now, sino ang object? Alright? Ganap at tiyak na pinili ng Diyos para sa kanyang sarili. Sino? Ang object. Ang sa Greek, mga kapatid, ang analysis talaga dyan, ang grammar talaga dyan, is as, mas. Now, accusative case na mga kapatid. Now, pag sinabi mong accusative case, it is basic sa mga Greek students. You can research it. Ang accusative case, first person plural, the object receives the action of the subject. Ibig sabihin, yang himas na yan, yang as na yan, siya yung nakatanggap sa verb. Hindi si Kristo. May nagsasabi kasi dito, no? They are bending the Greek grammar. Sabi nila si Kristo ang pinili dyan. Na ano ka na lang, nasama ka na lang. That is a wrong teaching. That is not pure teaching from the Word of God, because ang object talaga sa Greek dyan is mas accusative nga, accusative case. Ibig sabihin, ang person na yan, yung as na yan, is the object who receives the action of the subject. Siya yung nakatanggap, hindi si Kristo, kundi ang as. Now, may iba nagsasabi, kayong mga Calvinist, as ang pinokos nyo dyan. Kasi nga, we are very strict sa syntax at sa grammar. Kasi yan ang rule eh. You cannot bend that. You are, sabi nila, you are selfish. Sabi ninyo, God lang. To God be the glory. Bakit kayo selfish sa paggamit sa Ephesians 1:4? Bakit? Kayo ang center dyan, hindi si Kristo. Iyon ang sinabi ng Greek eh. Mga kapatid at mga kaibigan, sa verse na ito, yan ang object, hindi si Christ. Mga kapatid at mga kaibigan, ang object ng action is the us, the hemas. So, kayong nagsasabi na kaming mga Calvinist is, kung sa Ephesians 1:4, nakafocus sa us, because we cannot bend the Greek grammar and syntax. Because that is what it means. Accusative case, mga kapatid at mga kaibigan. Now, meron tayong quiz dito. I hope matuwa kayo sa aking If you are a translator, alam mo na he chose us. Alam mo mga kapatid, kahit pa wala ang in him dyan, ang before the foundation of the world, and yung sinabi dyan na to be holy, kahit wala yan, may complete sentence na he chose us. That is a complete sentence. He chose us. Kompleto ng sentence, may main verb at saka may object. So kung ikaw ang translator, he chose us, ano ang pag-translate mo na mas maliwanag? Example, katos, exelexato, hemas, en autu. Kung ipa-translate sa iyo yan mga kapatid, in Tagalog,
ano kaya ang magiging, tapos alam mo yung aorist, indicative, middle, ano kaya ang interpretation mo? Ganito, number 1, ganap at tiyak na pinili ng Diyos para sa kanyang sarili si tayo. Okay? Parang ano talaga? Kasi ang object si tayo. Okay? So, ganap at tiyak na pinili ng Diyos para sa kanyang sarili si tayo. Ganun ba? Parang awkward ano? Number 2, ganap at tiyak na pinili ng Diyos para sa kanyang sarili tayo. Parang barok. Alright? Pero kung number 3, ganap at tiyak na pinili tayo ng Diyos para sa kanyang sarili, magandang pakinggan, ano mga kapatid at mga kaibigan. Because with that sentence alone, you can create a translation, complete translation, one sentence. Ganap at tiyak na pinili tayo ng Diyos para sa kanyang sarili. Kung we know what is the Greek sentence, no? And what is the tense and the mood and the voice. All right? So, yun mga kapatid at mga kaibigan. Now, sana po may na-learn tayong lesson sa mga doctrine natin. Example, pinili lahat daw ng Diyos, mali yun. Kasi nga, you are bending the Greek etymology. Election, pick out from among. Meron talaga, selection talaga yan. Selection talaga, that's the word, selection. Choose, selection, or pick out from among. So may maiwan. Kasi kung walang maiwan, hindi na yan election. Hindi na yan selection, mga kapatid at mga kaibigan. It violates the Greek etymology. There's a tension when we use that in Greek. Alright? Then pangalawang natin, pag i-bend natin ang Greek etymology or grammar or syntax, ang mangyari dyan na ang pinili si Kristo. Hindi tayo. Diyan sa verse na yan. So kung si Kristo ang pinili, bakit siya pipiliin? Ano, magiging banal? Wrong doctrine kaagad tayo mga kapatid. Kasi ang context dyan, pipiliin para maging banal. Si Kristo ang pipiliin dyan para maging banal, parang tanga ang Diyos. Pipiliin niya ang second person of the Trinity na magiging banal. Ano yan? So magkakamali ka kaagad kung yun ang gagawin mo. So I hope you have learned something, right? So, i-arrange mo yan according to the etymology, grammar, and syntax analysis, mga kapatid at mga kaibigan. Now, ngayon, ang prepositional phrase, ito mga kapatid, excited ako dito eh. Excited ako mamaya i-illustrate ito kasi ang action word ito, dapat i-action mo talaga. Kasi nung in-action ko ito, parang nagkabuhol-buhol yung aking interpretation. Kasabi ko, hindi pwede ito. Itong action na to ay hindi rin pwede, mabiolate ang etymology. Itong action na ito ay hindi pwede, mabiolate ang ganito, ganyan. So, in-action ko yung word na choose. Okay? So, ipapakita ko sa inyo mamaya ang action. Now, ang prepositional phrase in him, NO2, listen, describing where or how the choosing took place in Christ. Instrumental si Christ. Alright? Huwag niyong kalimutan yan, mga kapatid at mga kaibigan. Wala pong pinag-usapan dyan na time. Wala pong time na pinag-usapan dyan, kapatid at kaibigan. Kasi pag may time, ang mangyari dyan, ang mangyari dyan, dapat ganito sana. Pag may timing ha, kasi yung iba, pinili ka nung naniwala ka. So binigyan ng time nung naniwala ka. So nag-violate ka kaagad sa N, prepositional phrase. Because kung timing ang pinag-usapan dyan, kailangan, if it is accompanied by time or day, ang magiging sulat dyan, N2 kairo, in the time. So may time. Or inti hemera, on the day. N2 kairo, in the time, NT hemera, on the day. So kung may ganon, timing ang pinag-uusapan, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? So if it is not, then expresses spatial, relational, sphere, not timing. NO2. Alright? So balik tayo doon sa aking explanation. So ang prepositional phrase dyan mga kapatid, it doesn't talk about time. So kung may doktrina ka na nagsasabi,
pinili tayo ng Diyos noong naniwala ka, mali ka kaagad. Pinili ka ng Diyos noong makita ng Diyos na naniwala ka for knowledge. Diyan nagkakamali si Arminius, sabi ni ng mga Calvinists, follower ni Calvin, oy mali. Bakit ganun? Kasi nga walang timing ang sinabi diyan. Where and how the choosing took place in Christ. In other words, ito mga kapatid, remember this. The action choose is inseparable with the prepositional phrase in Christ. Ibig sabihin, kung ito si Kristo, okay, kung ito si Kristo, ito yung action ko, sabay ang action ko at si Kristo. Okay? Hindi po si Kristo ang pinili, pero ang action ng pagpili ko at si Kristo, inseparable yan. Inseparable. So, I hope nakuha ninyo yung aking illustration. So, the action of choosing, yung action ko ng pagpili, si Kristo kasabay. Halimbawa, si Kristo to. Alright? Tapos ito yung action ko, pili ako. Kasabay si Kristo. Inseparable. Okay? Hindi si Kristo ang pinili. Kasi nga, in Him, the action choose is inseparable with the prepositional phrase. Siya yung nag-describe where and how the choosing took place in Christ. Alright? So sabay siya sa aking action. Sabay si Kristo sa action. Kung ako ang Diyos, I choose, pero sabay ko si Kristo. I choose, sabay ko si Kristo. So hindi nasisira yung action at saka si Christ. Ang choose at saka ang in Him. Right? I hope you remember that. Kasi illustrate natin yan mamaya. Alright, the rule of using in, okay, tapos na ito. Alright, the unbendable Greek etymology, grammar, and syntax analysis, ganito, main clause, God, subject, got chosen, verb, as, object, in Him, prepositional phrase. Temporal clause, before the foundation of the world. Natapos na yan, before pa sa foundation of the world, makita natin yan mamaya. And then, ang purpose clause, that we should be holy and without blame before Him in love. Kaya hindi pwedeng si Kristo ang pinili dyan, kasi nga, ang temporal clause, ay ang purpose clause ay that we should be holy. Maging holy si Jesus Christ, na holy naman siya. So mali talaga yung pagtuturo ng iba dyan na nagsasabi si Kristo ang pinili. Pinili para maging holy? Sa context, nako, patay kayo dyan mga kapatid, mga kaibigan. Blasphemy yan. Pinili ng Ama ang kanyang anak, the second person of the Trinity, magiging holy. Patay. So magkakamali tayo dyan. What will happen if you focus on object and prepositional phrase? Ito, pagtuunan nyo pansin. Grammatically and syntactically, you get a complex object phrase, COB, that specifies who is chosen. Sino ba talagang pinili? And the sphere or realm in which the choosing occurs. Magkakaroon ng timing dyan mga kapatid. Ito yung theological error. Christ was chosen and you are just included. Implication, nonsense ang Panginoon. Kaya sabi ko kanina kung si Kristo ang pinili, nonsense ang Panginoon. Pinili lang ang second person of the Trinity, magiging holy. Ano yan? So sa verse na yan, hindi mo pwede yan. Theological error talaga yan. And then, theological error, yung si Arminius. The choosing occurs when you are in Christ. The choosing, ang pagpili, nangyari nung ikaw ay naniwala kay Kristo. So naglagay ka ng time. Walang time dyan. You are violating the Greek syntax and grammar. Walang time yan. Spare yan, where, and how. Now, alright. Sa aking libro, page 555, ang meaning ng yan ng aorist, mga kapatid, sa aspect, sa aspect and time. Sinulat ni Daniel Wallace. I have a book of that, basic grammar, mga kapatid, na libro. So mabili nyo niyan sa online, 3,900. Mahal-mahal, konti. So, ito yung sa aorist. Pag sinabi mong aorist, pag sinabi mong ganyan mga kapatid, ang pinag-usapan dyan, ang aspect, snapshot. Ano yung snapshot? Picture. Snapshot. The aorist tense presents an occurrence in summary.
Viewed as a whole from the outside. Viewed, oh, listen to that ha. Viewed as a whole from the outside. Alright? Dapat maintindihan nyo ang iris, ang aspect niya, snapshot. Okay? Snapshot. Alright. So, kung titingnan nyo yung picture ko sa kabila, ang snapshot dyan sa Ephesians 4, halimbawa ako ang Diyos, si Christ, hawak ko, tapos ang naka-snapshot in Christ na, yung lemon na kay Christ na. Halimbawa, so yun yung snapshot eh. Tsaka to be holy. Yun yung papunta pa sa to be holy. So ang snapshot lang talaga dyan na makikita mo na ang lemon na kay Christ, in Christ na, kung si Kristo yung ano. So lalabas tayo dyan. Stop ko munang sharing, tapos sana makita nyo yung aking illustration as a whole. Stop ko yung sharing. Alright. Brother Asya, kita mo as a whole yung ano ko, camera ko? Alright. So, ganito. Ganito, mag-illustrate ako mga kapatid at mga kaibigan. Sana makita nyo yan sa, wait. Alright. Halimbawa, ito yung children of wrath. Kasi para hindi ko ma-violate yung etymology, dapat choose from among whom? From the children of wrath. Right? Choose from among whom? From the children of wrath. Pumili ang Diyos from the children of wrath, among whom you are, blah, 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 in chapter 2. So, God chose us from among whom? Ganyan. Pero, pataas ang ano? Ganito. Ganyan pala daw, pataas. Thank you, love. Okay. Sana nakita nyo mga kapatid. Alright? Ito yung children of wrath. Para hindi ko ma-violate ang Greek syntax, ang action at saka si Jesus Christ, sabay eh. Sabay. Alright? Action. And then, Jesus Christ, in Christ, pag in Christ, choose, ganon. Alright? Kasi instrument si Christ eh. Instrument si Christ. Tapos, to be holy na kaagad, mga kapatid. Ito. To be holy. Yan. Okay. Ganyan mga kapatid, para wala akong ma-violate na syntax doon mga kapatid. Kasi kapag ganito mo, right, believer. Ayan, believer yan. Ayan, believer. Tapos, God chose, ito si Christ. Halimbawa, paano to? God chose, ganun, in Christ, mali ka. Okay? God chose to be in Christ, mali yun. Wala yun sa Greek syntax. Right? So, lahat ng sasasabi na God chose, mga kapwa ko Baptist, mga Calvinist, God chose, tapos ilagay niya kay Christ, to be in Christ. Ganyan. Ayan. Mali yun. Walang to be dyan na sinabi. Kasi nga, ang action na pag-choose at saka si Jesus Christ, inseparable yan. So, ang nakita ko na talagang ma-perfect mo na ma-illustrate, wala kang masagasaang syntax. God choose, instrument si Jesus Christ, ayan, tapos in Christ ka. Kasi nga, ganun. Parang na-illustrate ko yung timba, yung kumuha ka ng tubig, draw. You draw from the water, tapos merong timba bang tawag dun sa Tagalog. Tapos ano mo sa tubig, and then you draw a water using the timba. So Jesus Christ is the timba, and then pag draw ganon, and then sa water hila pataas. Mga kapatid at mga kaibigan. At saka itong to be holy, talagang ganon yan. To be holy in Christ. So wala akong na-violate dyan sa Greek. Kahit ano pa, wala akong na-violate dyan. Because, yun talaga ang nasa isip ko na ma-action mo yung sinabi sa Greek syntax. Kasi choose is an action word, mga kapatid at mga kaibigan. So, sana naliwanagan tayo mga kapatid. Tsaka, itong pangyayaring ito before the foundation of the world. Now, ibalik ko sa inyo mga kapatid ang sinabi ko na snapshot. Okay? Snapshot or blueprint. Yun yung hindi natin matanggap kasi. Yung blueprint. Ano yung blueprint? Tapos na pero hindi pa nangyari. Ang building,
Wala pang building, pero sa engineer, sa kanyang mind, tapos na yun. Alam na niya anong gagamitin dun. Alam na ang size ng alam niya kung anong size ng bar, anong gagamitin, because in the mind of an engineer, sa blueprint niya, yung hindi pa nagawa, nasa mind na niya, tapos na yon, mga kapatid. Kaya nga sabi ko kang RA, in the mind of God, logically, that is finished. But ontologically, actual, hindi pa. Yun yung sabi ko sa kanya. Kasi hindi niya gets yung aorist tense na snapshot yun. Snapshot. Alright? So, brother Russia, ano ba ang ano natin dito? So, diyan nagtatapos, hindi tayo makaabot sa 5, maybe next Sunday, we will talk about verse 5. Okay, thank you. So siguro mga ilang question, bro, you can respond. Kung baka mahuli ka sa next may debate ba? 8 meron pero sige lang, mag-ano lang tayo konti dito. Anyway, ilang oras or minuto pa sa inyo diyan? 7:56, pero pwede pa namang ng 10 minutes, so okay lang ito. Mag-answer ka lang na mas bro, yung kung sige. siguro 2 to 3. Dito sige, bro, kay Althea, sabi niya, what linguistic or syntactical implication arise from the Greek grammatical structure of Ephesians 1:4-5, and how do these affect in exegetical interpretation? Brad, yung boses mo, Brad, hindi ko marinig. Hello, mic test. Hello? Mahina ba? Mahina, Brad, mahina. Teka, ha? Teka lang, palakasan kung sa akin, baka sa okay. Sige, Brad, okay. Okay, mic test. Hello? Ayan. Sige po. So, ang question dito, what linguistic or syntactical implication arise from the Greek grammatical structure of Ephesians 1:4-5, and how do this affect in exegetical interpretation? Okay, galing saan yan, Brad? Kanino? Kay Althea. Okay. Ang implication dyan, yung sinabi ko kanina, kung nakuha mo, kapag mali ang interpretation mo sa example sa Excelix sa to, yung choose, pag mali ang pag-intindi mo dyan, hindi mo alam yung aorist, indicative at saka middle voice, magkakaroon ng mga theological error. Yung sinabi ko kanina na pinili lahat ng mga tao, kasi may narinig ako niyan si Westlake, ano dyan sa'yo dyan. Sabi niya, pinili daw lahat ng Panginoon ang lahat ng tao para maligtas. So sabi ko, magkakaroon ng Greek etymology error. Kasi nga, pag sinabi mong elect or select, may maiwan. Pick out from among. So, mali ka na kaagad sa theology mo na pinili ang lahat. Okay, yun yung implication dyan, kapatid. Okay, dito naka-Japanese yung pangalan niya. Sabi niya, what syntactical markers indicate the logical connection between God's choice in Christ and His predestination unto adoption in Ephesians 1:4-5? Okay. Ano yan ang 4 and 5, ang 5 kasi predestination unto adoption as sons. Yung adoption as sons, and then yung sa 4 specifically nagsasabi diyan unto or to be holy. But both election and predestination happened before the foundation of the world. Both election and predestination happened before the foundation of the world, at according to the good pleasure of God, not according to your faith and not according to your action, but according for Himself. Okay? For Himself. Middle voice. So, hindi nakabase sa iyong faith, hindi nakabase sa iyong works na kanyang nakita, kundi siya mismo, gusto. Yung motive niya, for Himself, ang sabi dyan. Okay, next question.
Sabi dito, in what way does the syntax of katos exelexacto, tama ba yung bigkas ko? Ayan, just as he choose, determine the relationship between verse 4 and verse 5. Verse 4 and verse 5? Mm-mm. Okay. Yung sinabi ko kanina, election, for me, no, na una yung election and then predestination, Romans 8:28 and 29. Foreknew, whom he foreknew, he predestined. Whom he predestined, he called, he justified, and then he glorified. So doon sa election, nauna yung election kasi it involves the whole process of salvation, from justification to sanctification to glorification ang election. Hindi lang siya sa sanctification, including na yung adoption niya at saka yung glorification niya ay included sa election eh. Okay na bro? Siguro last question bro dito kay Roms Ezekiel. Sabi niya, are you sure wala kang mababiolate sa mind pa lang at isip? Nagkakasala ka. Tanong ko sa iyo sir, ikaw ba hindi nagkakasala? Ay, no, yung sinabi ko kanina, yung na-violate sa Greek syntax na present ko ngayon. Magkakasala tayo, no? Pero yung I just follow the etymology, the grammar, and the syntax of Ephesians 1:4. Kaya yun ang illustration ko para hindi ako magkakamali. So, yun yung aking illustration para walang ma-violate kahit etymology, grammar, and syntax po. So, yun ang ibig kong sabihin na hindi ako magkakasala sa buhay kasi we are all sinners. We are saved by grace of the Lord Jesus Christ. Yun ang ating stand. Okay, siguro final conclusion dito sa topic mo bro, tapos pasasalamat na lang din. Okay, salamat sa lahat ng mga nakikinig. Sana po ay may natutunan kayo sa ating lesson. Next Sunday, I will deal about verse 5 kasi may narinig ako mga kapatid, mga kaibigan, na ang adoption dyan ay sa Romans 8, yung adoption of the body, hindi adoption as sons, alright? So adoption of the body, glorified body, at saka adoption of sons. So misinterpreted yan at saka we are here to defend the purity of God's word. Kung ano talaga yung sulat sa syntax dyan, hindi natin i-violate. So, sana po ay you keep tuning in and sana po ay meron kayong natututunan at salamat kay Brother Rasha, salamat sa aking mga tulip defenders dyan sa aking GC. Maraming salamat sa prayers ninyo kahit hindi tayo nag-a-agree sa mga bagay-bagay, kahit Calvinist tayo. Pero all in all, I thank you for your prayers sa lahat ng ating mga engagement dito sa Rasha TV. God bless us all and to God all be the glory and it's all by the grace of God. So dyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Pastor Rene ng Reform mga kapatid. Kung gusto niyong matuto pa at magsuri sa pananampalataya sinasabi dito is pwede nyong i-follow si Pastor Rene mga kapatid. You can visit, pwede mong ibisitahin yung profile niya. Meron din siyang mga post doon. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha page mga kapatid, dahil itong podcast na ito ay pupunta doon sa mga magre-review mga kapatid. At paki-follow na din ako sa Rasha Vista mga kapatid dahil dito ako laging nagla-live. So see you again on Sunday mga kapatid, every Sunday 7 PM yan. Magpo-post kami ulit ng mga bagong topics. So please wag din kayong humintong mag-question dyan mga kapatid dahil sisikapin ni Pastor Rene na sagutin pa ang mga tanong ninyo dyan sa ating comment box. So sa mga magre-review dyan mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken